Alright, magandang araw sa inyo mga boss, mga ma'am, mga sir. Magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali, magandang madaling araw. Kung saan man po kayo nandoon, saang mundo, saang parte ng mundo po kayo nandoon. Ano? Alright, andito po ako ngayon. Alright, andito po ako ngayon. Sorry medyo umipiyok ang boses ko. Take 2. Okay. Andito po ako ngayon sa Botolan, Zambales. Again, at may binibenta ritong, sabihin na natin isang farm na parang farm resort siya. Ginagamit po ito sa mga events place, naarkilahan siya. Ito po yung right of way niya. About few meters from here, main thoroughfare yan, papunta ng Inapuon Bato. Yung famous dito na church na kapag January, first week ng January dinadayo, halos buong Luzon pupunta dito. And then yan ang daanan nila. And then papunta doon palabas is Zambales Tarlac Road, about 500 meters from here. Okay, now this is part of Taugtog, na kung saan well developed po itong barangay na to. Ito yung lagi ko sinasabi na parang bayan sa loob ng Botolan, itong place na to. Alright? Okay, check po natin yung property. Alright, so ito yung entrada sa property. 5.2 hectares po ang property. Merong mga mango trees, no? Meron tayong kakausaping tao. If you remember, may vlog ako na si Mr. Joseph kausap ko. Siya ulit ang kakausapin natin ngayon kasi siya yung mag-walk through sa atin dito sa property. Alright. Okay, bukod dito sa initial entrance ninyo, no? And then ito yung pinaka main area ng main house. Nakabakod din po yan. Kanila din hanggang doon. Okay, may mga area po sila na naka-fence at i-walk through tayo ni Sir Joseph. Ito nyo naman, no, kapag naglitsyon kayo, meron na kayong tanglad dito. Anyway, si Sir Joseph po, interviewin ko. Sir Joseph, sige, walk through nyo po tayo. Sir, sama kayo? Okay. Yung mic ka mo. Hindi na, dito na, Sir Joseph. Alright, Sir Joseph, paki-walk through ako dito sa property, ano? Dito, dyan yung simula ng property. Opo, hanggang saan po ba? Dito tayo magsimula kaya? Opo, ikot niya ako dito. Now, kita nyo may mga tanim na po silang mga nyug, oh. Mga dwarf coconut po yan, ano? With mahogany. Yan po ba yan 6 months lang mamumunga na? I think that is may mahogany pa rin. Oo, may mahogany. Ayan po yung mga 3 years, ano? Tipong 3 years, 4 years namumunga na yan. Oo. Okay, sir. Ito, ano po itong kubo na to? Actually, yan yung proposal to the resort. Oo. Which is equipped ng, meron na yung water line nandito. Diretso dyan. May water line. Kasi i-develop namin sana for the resort kaya medyo na busy na eh. So, dito ang target na lalagyan ng swimming pool with the trees. With the duhad trees and cashew tree. Hindi nyo tatanggalin yan pero maglalagay kayo ng parang natural looking like swimming pool. Natural pool. With ito din hindi rin tatanggalin kasi yan yung bayog na kawayan. Bayog na kawayan. Yeah. Oo. Ganda, no? Yeah. Lahat naman to bakod itong buong perimeter. Nakabakod. So, sir, ito yung area nyo. Ito yung nakabakod na to. Ito, isa dyan nyo bang pinaano to? Pina-backhoe? Ito dito, pinapantay ko ito dito. Ito, pinapantay mo to. Okay. Ito dito, natural natural contour niya to. Hindi ko siya ginagawa. Yan, ito sir, source ng tubig. Hindi, ano po yan, parang Poso Negro siya. Kasi hindi namin pa na, pero... para dito? Para dito. Dalawa kasi sana yung kubong ni tatay dito. Okay. Yan. Pero nagpa-function itong, nyo sir, sa mga events? Yes. Yeah. Last other year lang po naman yung itong nagano kami ng kasal at saka binyag 7th birthday. Oo. Ito ginaganap. Tapos yan, may mga puno kayo ng kasoy. Nalaki na ng mga puno ng kasoy niya dito. And then, conference dito, ginaganap din. So, ito, bakod niya, pag ganun, papunta doon. Diretso pa po yan doon.
Diretso pa yun doon. Dito lang nakabagod sa quick. Ito yung propose na dito ako dadaan. Hindi. Sir, yung kabila sa inyo pa rin yan? Dito hanggang dito sa baba dito. Part pa rin yan ng property. Yes. Part pa yan ng 5.2. 5.2. Dito ang ano namin na i-develop na daan sa asset siya, which is maganda. Yun yung kalsada ng pag May ganun. sandali lang dahil kasi lahat naman yung pwedeng kuhanin at dalhin dito para maganda yung creek side. Okay. Pero sir, ito, hanggang saan po yung part ng 5.2 dyan? Hanggang dyan pa po lang pa. Sa may kawayan doon? Opo. Okay. Mapupuntahan natin yan sir, hindi na. I think Iikot pa tayo sa kabila, dahil no? dito mas malaki pa dito iikot. Okay. Ano Sige. lang yan, kumbaga parang buntot lang. Buntot lang. Hindi na lang yung sinabi na andyan na yung creek side eh. Oo. Binakod yun na dito Ah, for ano rin, para hindi na rin pinupuntahan ng mga bisita kung sakasakali. safety, Safety precaution. kilometer, namin. Oo. Which is mapapansin dito sa farm dito na lahat may bakod kasi. Oo, may mga bakod ano. Kasi minsan may farm kami sa kambing, Oo. pinabakod namin. Oo. Parang nilagyan nyo ng mga sectors. Yes. So, Okay. nasa other, kung sakali na may magkagusto, nasa kanilang bigay. O kung iibahin nila yung bakod. Pero dito sir, ibig sabihin dito lalagpas pa yan sa bakod doon. Lampas pa. Hanggang saan sir? Doon sa may kawayan na nakikita ko? Oo. Kasi may sukat pa naman yan eh. Okay. So, hindi ito yung talaga yung pinaka-boundary niya. Inano lang namin sa outside. Para for safety, ano na rin, meron kayong bakod dito na hindi kayo basta-basta mapapasok. Pasok. Nang unang-una ng mga ibang hayop din, di ba? Oo. Yan. So, ito yung mga other... Sir, kasama na ba yung kambing? Hindi mo naman madadala sa Qatar yan eh. Actually, ito yung mga kawayan na special yung bambosa. Sir, bakit may kawayan yung kambing? Protection yan para hindi sila lulusot sa Dito. bakod, yeah. Kaya may ganun sa leeg. Isang ganyan. Okay. So, yung iba wala din kasi malapit ng mga anak. Okay. Ito yung bambusa. Yeah, bambusa. Oo. Tapos yung ibang nasa gilid na mga tumubo na malalaki, yun yung mga giant bamboo. May giant bamboos din kayo. Wow. Doon sa kabila, Anong use ng bambusa, sir? bambusa, minsan yan yung ginagamit sa yung pathways kapag resort. Maganda kasi Parang meron siyang Oo. gazebo. Oh, Na yeah. nakaganon. Tapos pagdating ng araw, magko-connect sila sa ibabaw. Sa taas, oo. Yun. Tawa nandun sa mga. So, ibig sabihin ito, ganun ang mangyayari dyan pagdating ng araw, magko-connect. magko-connect. Merong shade sa ilalim. Yes. Yan yung pinaka-walkway ng Walkway. in the future kung magiging resort, yan ang walkway ng tao. Ngayon, sir, itong nakabakod na to, kaya nakabakod to, kasi ito nga gagawin nyo sa ng area na may swimming pool. May swimming pool. Tapos may kubo kayo doon. Alright. Sinisegregate na namin start yung picture. Nice. So, meron na pala kay master plan nito? Mayroon na kami. Kung paano develop, iikot ba tayo doon? Sige sir, ikot muna tayo dito bago dito. Ito part pa rin to, di ba? Opo, kasama. Papunta muna kaya tayo dyan sir. Dito. Yan. Maganda, So, ito nag-try kami ng tanglad. Maganda. tanglad, ang galing Maganda yan, makapal. Alright. So, sir, mga boss, mga sir, doon tayo galing, umikot pa tayo doon. Dito, yun yung mga kambing, and then here we are. Tapos, Sa area na to. Ginawa ng TP house. May mga TP house din sila. So, bago tayo pumunta dito sa area na to, eto, tignan po muna natin dito, yung boundaries niya. Yan. Sir, ito ano po, part pa yan ng property? Part pa rin to. Ito, malaki to sa. Pati yun? Pati yun na, dalawa kasi yung house dyan. Okay. Itong dahil house ng ate ko, which is made by Marmol. Okay. Marmol ang side. Alright. Tapos ito ang staff house. Staff house. Concreto din. Dalawa. Yun. Tapos meron din kami yung tinatawag namin tower na kubo. Alright. So, mga bambusa, Yeah. Yung bambusa, diretso na. Ilan ang mga mangga nyo dito, sir? Ilang puno? 47. 47, kinalabaw lahat yon. Kinalabaw siya. Ito yung Ayan sweet. Sweet Elena. Sweet Elena. Oo. Yeah. Pinakamatamis na mangga sa buong mundo. Itong Sweet Elena, lahat na nakatanim. Yan ang pinakamatamis po na mangga. According sa kanya, Guinness Book of World Record holder yan. Sweet Elena. Okay.
Anong puno to, sir? Banaba? Meron Yeah. pa silang Bulawan tree. Meron ito yung kaya Ito? yan ang Bulawan tree. Bulawin. What's so special about Bulawin? Yung Pinakamagandang kahoy, Ah, saka pinakamatibay na kahoy. pinakamatigas na kahoy. Dalawa yan na hindi Ito namin pa. ginagalaw dahil kasi bihira ng punong yan. Oh, rare na to, ano? Meron siya. Oo. Makakita ka lang yan sa mountain. Yeah, ito yung kulay dilaw. Yung mulabe, mulawin. Mulabi tree. Oo. Alright. Okay. Yung fish pond. Ito, dito din kami kumuha ng source of water pandilig ng lupa. Bago yung damo. Okay, so ito yung ano nyo, source of water nyo. Yun, oh. Waterline Yun, pandilig-dilig. Actually, may isda rin sa may mga Talaga. dalag, tilapia. Hindi natutuyo yan, sir. Pwede siyang patuyuin nito, pero sandali lang magkakatubig ni siya. Ano kasi? Bukal. Bukal siya. Okay. Fresh water siya. Oo. Uh, Wala palang problema dito sa tubig, pandilig. All Wala, summer long. So far wala. Oh, Kaya super wala wala. na yan, tilapia. Basta mo dito Oo. Meron pa din ikutan natin kasi para at least Sir, nakapagpabungan na ba kayo ng mangga nyo rito? Nag-induction na ba kayo? Nakailang... last 2 years, nung last 2 years na ba yun? Naka 193 kain dito. 193 kaing. Kain. That is almost 5 tons. Ay, hindi, 2.5 ang 100. Kasi 25 kilos per kaing eh. And then itong Almost 5 tons ha. itong nakaraan medyo mahina gawa ng bagyo. Ito sir, anong puno to? apatot. Yung Apatot ba to? Oo, yung sa Okay. sa Yung... YouTube yung din. Gamot din yan. Oo, viral to noon eh. Gamot. Parang hindi yata sir, apatot to. Siya, apatot. Okay. Ang may pahaba yung ano niya, yung mga bulaklak. Oo, meron pag namunga yan, yung parang siya. Ito, ano to? Biyaba no? Hindi. Sayote, parang sayote ang bunga niyan. Ito yung... Ito yung auhit, yung bignay. Bignay. Oh, bignay tree. Oh, malakas di mamunga yan, bignay. Alright. Okay sir. Kami nagbago kasi ito yung madaling bakutin ng kondo. Naka-flat siya. So beyond dito sa bakod na to, is part pa rin ng property. Yung sa dulo niyang creek niyan, kasama ko yan. Okay, alright, kasama pa doon sa may dulo ng creek. Sa may ganon. Yung nakaangat doon, pasok pa yon. Yung lupa doon, sa may kawayan. Pag nasukat naman, basta Malamang umabot pa doon, ano? 5.2 hectares. malaki. Malaki talaga itong area na to. Oo, malaki nga. Halos ito dito, nasa ito, mag-5 na rin ito eh. Kumbaga, Ito actually, itong mga puno na itong ipil-ipil, napaka-importante pala niyan kapag meron kang livestock. May bangkal pa Source of protein yan at saka pampurga. ito continuous. Kung mapapansin niya, itong bambosa, diretso yan hanggang doon. Connected yan doon. Kaya ginawa namin talagang pathway ito. Eventually, magko-connect na yan kapag lumaki na sila. Kailan nyo tinanim yan ulit, sir? Ano siya? 1.5 years? Okay. Mabilis na ang growth niyan kapag Mabilis naman siya. Pag tag-ulan to, Hindi, kapag nag 3 years na to, mabilis na yan. biro na to pag tag-ulan. Kaya papasin Ito, sir, yung mga kawayan tao na sinasabi nila. Yung ginagawang pang kubo-kubo. Native. Kiling? Kiling. Hindi, yung native natin Hindi. na Yung may tinik o Original. kawayan tao. Original na Matigas po na kawayan yan. Yan yung talagang ginagamit para sa papag, kubo, dingding. Yan. Sahig. yan yung ginagawang dito ko lang sa mapapansin mo may concrete dyan. Yung bakod. Yan. Ito. May concrete May concrete post. yan, post. Direct Okay. yan, malaki. Kakabila tayo din sa kabila. Kasama po yan sa Kasama property. po yan. Okay ito ilog yan. Oo. Hindi pa may dumadaan. Yun.
Alright mga boss, dun kami galing, area na yun. Para lang makita nyo kung ano meron dito sa ground, ano. Ayan. Daming bunga ng kuribot-bot, oh. Beyond dito sa bakod niya, kasama pa daw po yan dun sa 5.2 hectares. Alright. Ah, giant bamboos. Ito. Oh, yan. Oo, malalaki dahon eh, oh. Okay, ito yung mga giant bamboos nila. Ito. Yabol, kung tawagin yung yabil. Yabel. At swete. Ito na yung fish pond. Galing tayo doon kanina, di ba? Doon, umikot na tayo. Ayan. So, nakita nyo na po yung kalahati ng property. No. Alright. Napier, pagkain po ng mga baka at saka kambing. Kalabaw. Ito meron kayong mga napier dito. Ito. Oo. Ilang ano lang yan. Madre Agua, may mga tanim din po kayo. Meron din ako may mga Mulberries. Madre de Agua. Nakabalot yung mga mangga nila. Okay. So, umikot tayo. Actually, doon tayo pumasok kanina. Tapos, titignan na natin itong isang sector naman dito or area. No? Part pa rin po ito ng property. Mamaya, makikita po natin sa drone shots natin. Or baka nauna na yung drone shots, ano? Bago tayo nag-cover dito sa ground. Bahay ng kambing. Actually, binitawan namin silang native na baboy. Oho. Ito po yung kulungan ng kambing nila. Pagkahapon na uwi mga kambing dito. Automatic, no? Pag kami, automatic sila ng hapon. Oo. Kasama ba yan? Okay. Sir, ito kasama pa to, no? Kasama po yan, sir. Ang galing. Ang ganda. Saan tayo dadaan, sir? Dito na? Dito na. Papunta po tayo dun sa kabila. Papakita sa atin na sir yung kabila, no? Oo. Yun. Ayun. At sir, malinaw ang tubig dito. Dalawang source ng tubig. Isa doon, saka isa dito. Isa dito, yung gagaling. Din dito. Tsaka isang galing dito. Ito talaga yung hindi siya kailangan. Kaya din-develop namin ito, sir. Kasama po ito hanggang saan po property dito? Kasama po ito. Kasama tong ilog? Kasama po yan. Kasama din to? Oo. Nice. Kaya lang mapapansin kasi, of course, yung bakod kailangan is safe yan sa taas na hindi ibigay. Yan. So, ito, pinaano nyo to talaga? Talagang pinataas namin. Pinataas nyo yan? Kasi ang future plan namin dito, itong tubig nito, i-divert dito. Naka-divert yan dati dito eh. Para gagawa ng mga cottage dyan.
Kasi Oo. malinis ng tubig nito na Oo nga. dito. Yun. Ah, Yun. diretso yan. Oo. Tapos, eto, malaki pa. Oo nga. Nandito pa lang tayo sa, kasi medyo, Nangangalahati pa lang tayo. hindi kasama dalang dito. Eto kasama pa din dito, hanap lang tayo ng ito. Ito yung nasa gitnang, sapa din. Mhm. Kaya nung pinabako at pinalaparan ko to, medyo yung ng tubig humina. Mhm. Pero ang plan niya dito is sasaraduhan namin yung para mapalalim yung tubig. Mhm. Kasi sibol na tubig. Mayroon pa dito sa kabilang area, mayroon pang I think 4 na mangga. Ito yung kulungan ng kambing, di ba? Yan. Yan yung kulungan ng kambing. May mga kuhol siguro dito, sir, ano? Kuhol, yung mga natural na suso. Oo. Bumili na ako. Hindi na siguro tayo pupunta doon, sir. Okay na yan. Papakita ko na lang yan mamaya sa drone. Sige. Pakituro na lang, sir, hanggang doon yan, ano? Hanggang dun pa yan. Oo. Dire-diretso paakyat. Dire-diretso paakyat. Pwede naman Pag ganun. tayo, sir. Oo. Malinis naman yun. Oo. Kasi pag doon kasi daan namin dahil. Ah. Pwede tayo sa pang kaya ang hanap ng daan. Yun ang maganda sa farm. Pag ikot mo palang exercise na. Pag malaki ang farm mo. Diba? Hindi ka magsasawa yung maghapon na. Sir, doon na kayo dumaan sa kabila. Saan, sir? Dito? Okay. So, ayan mga boss. Napapansin nyo may tibig na naman doon, no? Fig tree. Pagka may fig tree, ibig sabihin kasi may source ng tubig. Ayan. May bako din dito, sir, kasi Oh, nagbibitaw kami ng baka. baka. Oh. Yun. Kasama po po. Kasama pa to. May mga bana ba kayo, no? May daan pala dito eh. Ay, papuntang ilog. So ayan, part pa rin po ito ng property. No? Okay. Malamang ito pong video ay ikakat-cut ko, no? Para pakita ko lang sa inyo yung mga area. Hindi ko pa alam kung paano ko i-present para makita niyo yung magkaroon kayo ng idea kung ano itsura ng property. Pero sa drone shots, malalagyan ko na lang po ng mga markers. No? Hindi man eksakto pero meron kayong idea ng korte ng property sa bird's eye view. Okay. Yun. Ang mga nakaano eh. Dami uwak. Nakaano talaga, no? May mga area silang nilalagay. Nakabakod-bakod para yan. Ito yung bambosa to, sir. Bambosa. Okay. Hanggang dun pa. Patuloy yan talaga, sir. Okay. So, yung natatanong niyo kanina po na concrete post, dito po yung direction. Ito yung concrete post. Kanina tanaw natin. Ayun na. Dire-diretso pa yan dito. Yun. Oo.
So basa na naman tayo ng pawis, diba? Yan talaga kapag nagtitripping. Ayan. There you go. Nice, ha? Maraming mga ampalayan ligaw, oh. Alam niyo, masarap ihalo sa munggo yan. Pagkatagulan, ang daming ganito. Talagang madami sila. Panlaban po kasi yan sa ubo, colds, yung ganyang ampalayan ligaw. Pampalakas ng immune system. Along with, yan, terno niyan, labong. Ayan. Ayan, nakabakod na mga boss. Mga ma'am, mga sir. Hanggang dito, ayun na. Ayan na po yung boundary. Halos, ganun. Itong buong area ito nakasecure ng perimeter fence. Ayun. Makikita nyo yung ilang daan ng alambre. Eh di sir, kapag katagulan dito, sawang-sawa kayo sa labong. Ay, sir. Di ba? Meron pa mga... Tapos, tsaka sa ampalayan ligaw. Oo, maraming ligaw dito. Saka dito kabute. Itong area namin ang talagang dinadarayo ng nagkakabute. Nagkakabute, yung tinatawag nilang managgado. Dito marami. Yun. Totoo po yun mga boss, mga ma'am, mga sir. Kasi yung mga kabute, gusto nila dyan sa yung mga dahon ng kawayan na nabubulok dyan sila tumutubo. Okay. Hindi ka man lang pinawisan, sir, ha? Sanay na sanay ka talaga umikot sa farm mo. Marami ako nakikita parang mga rare trees din dito, no? Yeah. Oo. Hindi ko lang ma-identify mga boss, pero usually kasi ito yung mga nakikita ko lang sa bundok. Magandang may mga puno kayo dito. Especially kawayan. Malaking bagay po yan para sa temperature ng isang lugar. Nagpapalamig. Sir, paano kapag umuulan? Hindi ba yan na-isolate? Itong lugar na to? Ang mga ulan dito, kasi sa ngayon, bihira na rin yung malaking tubig na Okay. Last time na nangyari yun, nung nabutas ang river control noon pa. Noon pa. Ngayon rigid naman na. So, kaya mabilis kami nakapag dito. Pag nagpa-improve. Develop. Okay. Ito, mga bambosa yan sir, dito. Bambosa, no? Pwede nakaplant ko na, Oo. Saan galing itong bambosa nyo, sir? Saan nyo kinuha to? Meron kami certificate dito na katunayan nagtanim kami, nagpa-trees kami. Dahil in the future kasi balak din namin lagyan ng bamboo farming dito. Oo. So, ito continue. Liban na lang tayo sa bakod. At puro bakod yan. Oo nga. Ayan. Alright. Marami pa kami mga area na puno dito. Puno ng tawag namin karael. Karael yan. Yun yung balat niya dinidikdik. And then pinanghihilo ng isda. Ito ba yun? Parang bayating kung tawagin nila. Pinapabagal niya yung heartbeat ng isda. Pero hindi namamatay yung isda, nahihilo lang. Alam mo yan yung ginamit sa Palawan noon, experimental. Kasi pag nagbabiyahe sila ng isda, ng lapu-lapu, kailangan nilang ilagay sa ice or ilagay sa aquarium. Buhay dapat nilang i-deliver sa restaurant. So, ang laki ang bigat, di ba? Ngayon, ang ginamit nila, yung karael, hinilo lang nila, tapos binalot lang nila sa basang-basahan, and then, na-transport nila, nabuhay ulit pagdating sa ano. Ito sir, dito yung hangganan din ng bakod. Okay. So, hindi niya, creek din yan. Oo. Creek din to. Talagang, kaya lang bakod in-adjust namin dito, which is sakop pa rin yun. Para lang for set ng bakod. Alright. Okay. Okay.
So ayan ha mga boss, mga sir. Just in case na mayroong interesado dyan sa inyo, hindi nyo na kailangan umikot dito sa farm. Naiikot ko na kayo. Oh, kita nyo naman. Oh. Diba? Diba? So basically, nakita nyo na kung ano meron sa ground. No? Tititingnan nyo na lang sa drone shots. At ibig sabihin, malaki ang potential ng farm. Una for improvement, tourism spot, or simple na gusto nyo lang ng farm na medyo malaki pero hindi ganun kalaki, like 5.2 hectares, diba? Yan, para akong nag-workout mga boss, mga sir. Dami kumapit, no? Tapos syempre may mga tawag dito, barbed wires na kailangan mong tawirin. Okay na sir, oo, balik na tayo. Dahil makikita ko naman sa drone dahil ang perimeter nito yung creek side. Pagka nagpalipad ako ng drone, turo mo na lang sa akin. Yan. Malaki talaga yung lupain nila sir. Meron pa yung sa kabila. Oo. So ayan. Kaya kapag meron po yung mga viewers natin dyan na interesado dito sa property, ano, hindi nyo na kailangan gawin yung ginawa ko. Makikita nyo na kung ano meron dito sa ground. May idea na kayo. Unless na gusto nyo talagang ikutin. Kung medyo bata-bata pa kayo, malakas ang inyong pangangatawan. Yan. Ako medyo hindi na kasing tikas ng dati. Okay, balik na tayo dito. So, ayun na nga mga boss, mga sir. Pabalik na kami dun sa isang area uli. Medyo mahaba yung video natin siguro, no? As much as possible, hindi ako masyadong magkakat. Para makita nyo kung ano meron dito sa ground. Yung mga nilakad namin at gaano katagal yung aming ikot. Talagang malaki naman pala talaga itong 5.2 hectares, no? Dahil hindi siya diretso, di ba? Parang marami siyang corners. Ang dami niyang areas, no, na pwede niyong ikutan. Tumawid kami kasi dito sa creek. So I guess kapag tag-ulan, medyo may ilog dyan, pero pwede naman niyang tawirin, sabi niya sa akin. Now, may isa pang area dito. Tignan natin yung lot plan. Ito. Alright. Doon kami galing. Doon tayo galing, no, mga boss. Diyan sa part na yan. Which is talagang masukal. Hindi naman ganun kasukal, ano. Tapos, nagaling na tayo doon. Ito ngayon tong area na to ang ating titignan. No. Siyempre, tatawid ulit tayo sa barbed wire. Ayan. Sana hindi sumabit yung ating singit. Ayan. Pababa nga, sir. Ayan. Baka madali si Manoy. Daan-daan lang. Iyon. Ayan, oh. Hop, baba natin. Tetano yan. Ayan. Okay. Yan, mga boss, mga sir. Pag ganun, no? Dito. Yan. Now, ito yung area na medyo parang bumalik ka na sa sibilisasyon. Ayan. May mga kubo-kubo dito. May mga structures. Tanong natin kung ano-ano mga nandito. Yan. Wow, sir. Ano po ito? Actually, ano yan? Yung pag nag-aayos ng manok,
Kasi mahilig din ako mag-breed dati. Oo. So, yan yung area. Baka may gustong mga Pag ano na mga battle cock dyan. Ito ang pinakamagandang area din sa amin sa mga Nagsasabugin. sasabungin. Oo. So, dinivert ko siya ng kulungan ng kambing. Oo. Kasi dalawang area ko eh. Isa doon, saka isa dito. Oo. So, pag dito, pag marami ng damo, dito ko sila nilalagay. Oo. So, dito sila binibitawan. Oo. So, Okay. automatic na pagkahapon, bumabalik sila. Yun. So, ito kasi pwede din kasi i-divert ng gawin siyang alagaan ng mga pato. Pato. Yan. Oo. So, Oo. kung mo sagana sa kawayan ka, mostly Yes. kawayan ng... Oo nga eh. Mukhang unlimited na supply nyo ng kawayan dito. Supply ng kawayan. Hindi na ano natin kanina, puro kawayan. Pag naglilinis ka ng mga puno, so Putol ka na rin ng konti. obligado kang tanggalin yung mga ano, Magulang. yung ginagamit yung mga Okay. materialis, wala lang problema, manpower na lang. ito, ang post din namin yung cement. Concrete post. Pero Yeah. ang actual ano yan, doon pa rin sa creek Ang boundary niya. boundaries niya. Oo. Kasi meron naman tayo, di ba, nasa batas. From the yung mohon, pwede ka pa mag-adjust ng 10 meters Oo. pag creek side. Pag creek side. Oo. Pwede mong pa-reclimate yun. Yes. Oo. Batas natin yan eh. Oo, pwede pa-reclimate. Excess. Ano, Ito, may mga puno pa ng Indian mango din dito. Sir, may mga bunga. Yan. Ito sir, hindi ko lang alam kung kailan yung cereales. cereales, yung kulay, oo. Yung kulay pula na Yung- napakasarap. Yung nilalapirot mo na bago mo kainin. Oo. Di ba? Nag-iisang puno yan kaya hindi Pag kumakain ako ng ganyan, sir, naalala ko yung mga girlfriends ko eh. Ay, ibang lapi. Kaya sir, marami. Napakabunga niyan sir. Oo nga eh. Napakabunga yan. Kaya lang sa ngayon hindi siya ano. So, ito yung mga boundaries yun. Okay. Diretso pa yan pag ano. Yun. Diretso na to. Mhm. Yeah. Oo nga, cereales po yan. Cereales yan. Oo. Hindi, cereales. Cereales. Grabe yan. Yung sinasabi mo kanina, accretion. Pwede mong gawing accretion. Di ba? Yung 10 meters. Dahil yun ang ano namin, sa plano namin. Mhm. Nice ha. Dito, Itong mangga ito nasa labas, sa amin pa rin yan. Kaya lang inilabas ko sa bakod dahil gawa nung mohon. Oo. Eh, hindi ko na-anticipate na. Creek side din dati yan. Pwede mo naman ako sir i-provide ng lot plan ano para makita ko yung mga Oh, meron. oo. I-superimpose ko dito sa screen para lang makita nila yung itsura ng property. Although kasi pag dinrone ko to, hindi ko na ito maguguhitan eh. Oo. At least na-cover na natin yung ground. Nakita nila kung ano meron Meron dito sa kami ground. kasi sa nakuha sa regional yung kadrasto plan talaga nito. Oh, yun. Yun Okay din yun. kasi lahat kasi ito kinuha na namin, kinumpleto namin. From registered din ang pinagbilihan namin dati. Uy, may mga kalamansi kayo dito. Yeah. Ito pa ano kasi din dati ito kalamansi plantation. Kalamansi. Ito pwede pa itong i-revive, di ba? Buhay yan, sir. Ibig ko sabihin, gawing talagang productive. Yeah, productive. Oo. So, sa ngayon, pinamimitasan namin siya. It is ginagamit Pangkonsumo lang. Oo. Pero marami silang bunga, malalaki ang bunga yan. Pero ito talaga, given the right management approach, very productive to. Kasi ang gusto lang ng kamatis, lagi may tubig eh. Dilig lang dilig. Kalamansi. Ayan o. Kaya marami siya. Mas maraming bunga sa loob. Alam mo kuya, ang sabi nila, ang sustansya daw ng prutas nasa balat. Balat? Hindi kahit balat, itapon yung laman. Hindi. Kaya pag kinain mo yung kasama balat. Gamot sa ubo yun ah. Dahil kami, pag ginubo kami, gano'n, kasama balat. Kasama balat. Totoo yun. Iniihaw nyo muna. Hindi na. Kinakain nyo diretso kasama balat. Hindi naman COVID yan kuya. Ha? Yung sa kanya. Ito kasi dinisign namin ito ng ano din, farm ng... Yan mga kalamansian. Punta tayo doon sa kalamansian nyo sir. Para makita ng mga ano. Paano yan sir yung mga manok mo pagka na binili to in a few weeks from now? Imumove ko siya doon sa isang lupa. Malamang, Hindi ko na nahaharap yung isang malamang bibigyan mo ako ng isa souvenir. pwede na. Di ba? 7,000... Meron pa rin ako din ng 7,000 square meter eh. Hindi ko na naharap dahil busy ako dito. Para sa mga manok. So ito yung mga structures dito. Ito sir,
Ang source ng tubig dito, deep well. Di po, may ano. Ito. Ayan mga source Meron ng din kami tubig. dito dati ginagamit pang patubig. Oh, D4. So, mayroon siya sariling tangking malaki, which is Oo. gravitational para dun sa kanila. Oo. At the same time sa bahay. Oo. Meron kubo, pahingahan. Oo, ayan. Ayan. Okay. Okay ah. Sige po. Okay, yung ilalim mo sir ah. Ano yan? Bakal ano? Steel trusses yung ano mo? Hindi, puro ano yan, may Kahoy? ng kahoy. Ah, Yan okay. yung mga natumbang mga puno, Oo. pinapatis-tis nila. Ngayon sir, nagbaba na ng ordinansa. Lahat ng barangay, bawal na magpuputol ng puno. Eh kaso putol naman na yung puno. So, Putol na yung puno. So, ano wala. pa eh, baka magalit pa yung engineer, bakit i-declare niya putol na yan? Oo. So, ito, ano kalamansi. At the same time, meron din puno ng nyug sa loob. Ang daming kalamansi oh. Hindi na rin namin na ano, busy. Sir, kayo nagtanim itong kalamansi na to? Actually, father ko nag-develop nito eh. Oh, Kasi okay. kami lahat, ako nasa Cataraqao, then yung ate ko is nasa US din. Ano ka ba sir? Nagbibreed ka talaga ng mga kasabungan? Nag-breed din ako ng Tapos nagsasabong ka rin? Bihira? bihira din kasi masyado. Usually, binibenta mo yung mga yan. Oh, Oo. parang ganun lang. Oo. As business. Business. Ang daming kalamansi oh. May bayabas. Oo, yan. Liberat. Pag may magic fruit ka dito, ang tamis yung kalamansi. Okay. Sir, yung kabila na yan, anong development meron dyan? Ano yan? Yan yung nagdadausan ng mga event. Daming kalamansi ni sir. Lalaki na ng bunga. Oo. Okay. Ito pa kuya, maasim mo. Kamyas. Kamyas. Ito yung kubo. Ito ang magandang abukado na to. Saka meron kami dito Magkapa. ilang-ilang Avocado. Ano sir? abukado. Avocado to? Avocado. Ang daming bulaklak oh. Grabe mamunga to. Grabe mamunga to. Saka itong ilang-ilang. Sulit pala makakabili nito talaga. Parang bago lang tong kubo mo sir ha. Bago yung dingding mo. Oo, bago na yun. Talagang sadya. Rest house talaga. Rest house mo. Naka-equip din ng ano yan eh. Pwede nilang kabitan ng AC. May naka-equip. Ah, may AC. Pwede. In case Okay. na pag dumadala dito ng Alright. isang goal. Oo. Indian mango, daming bunga. Mahilig ka rin sa mga tuta, sir, ha? So, ito yung bahay po dito sa loob ng property. Itong bahay, made by ano yan, Armol. Anong year to na-construct, sir, itong bahay nyo? Ganyan din ang, sa bahay namin, eh. Usually yan, 2002. 2002. So yeah. Mga ganun. Ganyan, Oo. 2002. Ilang bedrooms po ito? Dalawang bedroom, dalawang CR. Dalawang Yung isang CR. master bedroom nandun yung isang CR, tapos may isang CR dito sa labas. Okay, ang layout niya, sir, open design lang kasama kitchen. Open lang to dito sa ano. Oo. Pero may kwarto pa dito. May kwarto pa doon. Okay. Tapos yung in-extend nyo doon, sir, dirty Ano kitchen. lang yan, parang pinaka-dirty kitchen. Dirty kitchen na. Alright. Okay. So, yan. And then, itong area na to, sir, ito po ay ang Parang pavilion type na. Dito yung pavilion lang eh. dito kayo nag-held ng mga events. Yes. Makikita, Alright. we can share the video nung ginanap yung event dito. Oo. Meron di ba, Kuya Osep? Dito yung Osep na. Dito naman nagpagawa kami ng isang CLS. Oo. Actually, yung ano sa ano nito, gagawin din kainan. Kaya lang, hindi na meron kami din doon sa isang, ano pa. Ayan. Kompleto ito. Yeah, medyo, of course, hindi na ano yung bubo. Pero sandali. The last time na nag-held kayo ng event dito, kailan, sir? Kailan yung kasal ni Ninay? Ayan, no. So, itong buong area na to, pwede nyo Years. gamitin parang event. Pwede nyo i-develop kasi ang ganda ng spacing ng mangga. Ang ganda ng kanilang pagsasalubong ng mga gano'n, no? Malilim. So, kahit natanghali. Nandun po yung entrance. Yeah. Ayun. So doon tayo galing kanina, pumasok yung nagsimula tayo mag-intro doon sa area na yun. Tapos umikot tayo doon sa kabuuan ng farm hanggang ito na. Ito yung huling area. Alright sir. Okay.
Sino ba magdi-disclose ng pricing? Ako na? Tsaka size? Okay, sige. Sir, magdo-drone lang po ako. Hindi na maiwasan, mapipitik ka talaga sa camera. Salamat. Pong! Alright, mga boss, mga sir. Hindi tayo masyado nakapag-drone shot dito sa area na to. Pero nakita nyo naman yung vicinity, ano po, nakita nyo yung inikutan ng drone na yon. Try kong guhitan, ano, para makita nyo yung estimated boundaries ng property. But anyway, kung makakakuha po ako ng lot plan, so superimpose ko po dyan sa screen yung korte ng lupa. And this farm is 5.2 hectares. No, maraming mga tanim na bamboos, may mga mangga, iba't ibang klaseng puno. May mga sectors po silang nilagyan ng mga bakod. Merong creek. Actually, ano yun? River, ano po? Flowing river. Pwede nyo i-develop. Pwedeng maging source yun ng tubig nyo kung gusto nyo maglagay ng natural pool. Ano? Tapos, meron na rin silang mga activities dito dati. Nag-create na rin sila dito ng mga events noon. Ano po. So, malaki ang potential ng property. Ito po kasing area na to. Every year, dagsa ng tao to papunta po doon sa sinasabing Puon Bato
ng mga debotong Katoliko, ano po. At dito rin po yung area after mga ilang about few meters or mga about 500 meters from here papunta doon ay yung Zambales Tarlac Road. Alright? So ang property po ay selling for 30M. Titled po yan. All in. Ibig sabihin lahat po ng capital gain tax and everything shoulder na po ng seller. Ano po? At yung mga interesado po dyan na makita tong property na to, mga boss, mga sir, schedule lang po kayo ng inyong visitation. Tuturo namin kayo dito sa farm na to. Alright? Malapit lang po ito sa Metro Manila, about 5 hours drive from Metro Manila. Very accessible. At sabi ko nga, meron po ditong malapit na hospital, malapit na palengke, money couriers, 7-Eleven, gasoline station. Basically, this barangay is like a town inside Botolan. Parang ganun pa siya. Parang bayan siya sa loob ng bayan ng Botolan, yung Taugtog. Alright? Tawag nila dyan ay Camara Resettlement Area. So marami na rin pong residente dyan. Alright? So sa mga interesado po dyan na makita itong property, schedule kayo ng inyong viewing. Samahan namin kayo dito sa lugar na to. Tutur namin kayo dito. Okay? And dyan po ang aking contact details, ang aking Viber, WhatsApp, Globe, at ang aking email address, dyan po sa ilalim. Email nyo ako, tawagan nyo ako. Within 24 hours, sasagutin ko po kayo. Okay? Kung hindi ko man po masagot yung tawag ninyo within 24 hours, I will try to call you back or I will message you. Alright? Ang aking Facebook link, dyan po sa description ng video na to. Again, mga boss, mga ma'am, mga sir, maraming salamat po sa inyong panonood. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel, and I hope na i-present ko po sa inyo ng maayos itong property. At kung mayroon man kayong katanungan, further inquiry, further information na kailangan nyo malaman, tawag lang po kayo, PM lang po kayo, message lang po kayo. In the next video, mga boss, mga ma'am, mga sir, ciao!